Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, mayroon pong nabuhay po, mga kabida, actually, pinatay na po ito noong nabuwag ito hong Unity, mga kabida. Isang organisasyon po, mga kabida, na nasa likod po ng Unity noong 2022 presidential elections, kung saan po ay sinuportahan po dito, mga kabida, ito hong kandidato po ni na BBM, okay, Bongbong Marcos at Sara Duterte po, mga kabida, po. Ngayon, biglang nabuhay, mga kabida, matapos po mag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte kahapon po, natatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ano po ang indikasyon po dito, mga kabida? Ito, babasahin ko lang po, Ito hong article po ng The Daily Tribune, alright? The convener of the defunct Marcos-Sara Duterte Alliance o MASADA has rallied behind the declaration of Vice President Sara Duterte to run for president in the 2028 election, reactivating the movement. Okay? Ibig sabihin po, binuhay po nila, mga kabida, ito hong MASADA, minus President Ferdinand Bongbong Marcos. So, ang ibig sabihin po dito, binuhay po itong MASADA, mga kabida, itong grupo na sumuporta noong Unity para lang po exclusively kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, para ho sa 2028 presidential run po niya, Eto, tuloy po tayo. Benito Roque told the Daily Tribune that over 100 political supporters from all over the country will converge in Tagum City for the new Masa-Sara Duterte Alliance o MASADA. Okay? Rocky said, the reactivated MASADA is now the Masa-Sara Duterte Alliance. The main political objective is to unite the Solid North and Solid South for Sara in 2028. Ayan. The MASADA Crusade was initially called Mayor Sara Duterte Alliance, urging then Davao City Mayor Sara Duterte to run for president in the 2022 election. It was later changed to the Marcos Sara Duterte Alliance o MASADA, which launched a campaign to unite the so-called Solid North and Solid South in support of a Marcos Duterte tandem in the presidential election. The movement aimed to strengthen political alliances across the country, rallying behind Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for president and Sara Duterte for vice president. The campaign to urge Sara Duterte to run wrap up in Lawag City, Ilocos Norte in November 2021, marking the final push before the election. Ito yung bago po, sabi po ni Roque, mga kabida, we have achieved our objective. Mayor Sara has heeded the call of the people to join the 2022 election for the continuity of gains attained by her father, President Rodrigo Duterte. The campaign, which began in Davao City in November 2021, expanded across key cities and towns in Luzon, Visayas, and Mindanao. In the Ilocos region, MASADA's efforts were met with enthusiastic support from Duterte loyalists who gathered in Lawag City to welcome the team. Ayan. However, despite its early influence, MASADA's role faded after the 2022 elections when Bongbong Marcos won the presidency. MASADA was left out of the political equation, a development that has now become part of history. Ayan. So yan po, ang history po ng MASADA, mga kabida. So yun po, patay na po itong MASADA, pero binuhay po ito ngayon, mga kabida, reactivated because of the announcement of Sara Duterte. So sa madaling salita, si Sara Duterte po ang main character dito ho sa support ng MASADA, mga kabida. Okay? Ang dami pa pong nag-pledge ng kanilang support. Meron pong grupo po ng Bansamoro po, mga kabida, nag-pledge din ng kanilang support. Matapos po mag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte kahapon na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. At ito, very overwhelming po, makabida, Yung suporta po ng taong bayan
At dami hong nagalak dahil sa kanya hong announcement at marami ding na high blood. Mga kabida, yung mga opponents po, yung mga kritiko po ni Vice President Sara Duterte, na high blood po kahapon. Dahil hindi po nila inakala po mga kabida na it's too early, nag-anunsyo ito, natatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, So parang hindi po sila nakahanda eh. Okay? Nung press briefing po kahapon sa Office of the Vice President, ang akala po nila may pasabog, pero iba yung pasabog po, mga kabida. Pero hindi po nila inakala na yun po yung announcement, yun yung pasabog po, na as this early stage, okay, mag-anunsyo po, okay, na tatakbo bilang presidente po ng Pilipinas, mga kabida, And do you think this is the right time for her to announce? Para ho sa karamihan, lalong-lalo na po sa mga political observers, this is the right time, mga kabida. Kasi unang-una po, hindi po ito katulad kay Binay, mga kabida, na early po nag-anunsyo at yun, ang nangyari po, binugbog po ng masyado po, mga kabida, ng mga aligasyon. So, ang ending, talo po si Binay. Pero ibang usapan po dito ho kay Vice President Sara Duterte, Lahat na po, yung kartada ng mga kalaban, inilabas na. Ibinato na po kay Vice President Sara Duterte, At wala na po silang pwedeng ibato po dito kasi ubos na po yung kanilang bala. Since ubos na po yung kanilang bala, mga kabida, wala hong rason na patagalin pa po ni Vice President Sara Duterte yung kanyang announcement. So ngayon na, para at least makonsolidate po ni Sara Duterte yung kanyang mga supporters, mga kabida na nagkawatak-watak daw according to the opposition, Okay? May mga undecided people, yung mga butante na medyo nag-alanganin po at wala akong piniling kandidato for 2028 presidential elections. Okay? Dahil ang iba, nagmasid lang po, at nagpakiramdaman lang po kung sino-sino po yung pwedeng tatakbo po sa 2028 presidential elections, Kasi unang-una po, yung projection na tatakbo si Sara Duterte, mga kabida, ang problema lang po na-overwhelmed doon sa possibility na baka ma-impeach ito, Kaya alanganin po yung iba. Pero since ngayon, determinado po, okay, tatakbo po ng Pangulo by 2028, at least yung mga undecided sector, mga kabida, ng ating lipunan, magkakaroon na po ng desisyon. Okay? At yung desisyon na yon ay para ho kay Sara Duterte, mga kabida. Okay? Abangan po natin sa mga araw darating, Mayroon pa pong mga grupong uusbong po, mga kabida, para suportahan ito si Sara Duterte. At in fact, magandang pangitain po, mga kabida, yung anunsyo po ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kasi alam nyo ba, lumobo po ang stocks sa Philippine Stock Exchange po kahapon. Okay? Since July 2025, okay? Nasa almost 7 months na po. Okay? Since tumaas yung stocks po, mga kabida, yung palitan po sa Philippine Stock Exchange, ngayon lang po lumobo ng husto, mga kabida. So indikasyon po yon na nagustuhan po ng mga investors, ng mga negosyante, ang deklarasyon po ni Vice President Sara Duterte. At isa po yung pangitain po, mga kabida, na there is hope. Meron pong pag-asa, na mabago po ang Pilipinas, and that will happen sa 2028 presidential elections, mga kabida po. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, Dito ho sa pagbuhay muli ng grupo na nasa likod po ng UD team noong 2022, ito hong Masada, mga kabida, And this time, left out na po ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at mag-isa na lang po na sinuportahan ito si Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.